dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Hello,
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumi at mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisang hiyas ng radyo, Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Happy Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon ay araw ng Sunday, August 2, 2026. Isa na namang edisyon ng inyong favorite Sunday morning habit. Ngayong unang linggo ng Agosto, lampas na tayo sa kalahatian ng taon. Makakasama po ang inyong favorite Beshi. Isa ko po si Beshi Diyosa Cruzat. At ito naman po si Beshi Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang Happy umaga, Sunday Beshi. morning. Gusto ko yung sabay-sabay tayo nagbabatian. Alam mo yung kapag magkakaroon ng pera, di ba, dapat sabay kayong i-make at tapos same din yung sinabi ninyo. Yan. Ulitin nga natin, script natin yan. Para magkapera tayo. Good morning, Beshi. Magandang umaga sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, unang linggo sa buwan ng Agosto. Meron tayong 5. Oh. So meron tayong 5 huntahan bago sumilip si Jose Marichan. Yan. 4 na lang, Beshi, kasi ito na Kasama yung ito. Oo, 4 na lang. Susunod ay 4 na lang. Kalagitnaan nga ng August, feeling ko sumisilip-silip na siya. Noon na, nakikita niya may yung sneak peek na siya, di ba? Makikita mo na siya. Tapos, maliban sa dumudungaw na si Jose Marichan, abay natutunaw na si Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Yes! Natutunaw na kasi
global warming. Charis. Susunod niyan si Justin Bieber naman. Bakit? Yung kanta niya. Yung pang New Year ba yun? Christmas kasi yun. Ay, okay. Hindi ko alam yan. Ano nga yun? Yan mistletoe. Thank you so much, classmate. Kala ko naman kasi kung may kanta pa Christmas si Justin Bieber, para baby lang naman ang alam ko. Yun nga, pang Christmas, di ba Christmas yun? Siya yung umuuso ngayon sa TikTok, yung One Less Lonely Girl ba yun? Noong nakaraan pa yun umuuso. Ngayon ko lang, ngayon lang siya lumalabas sa FYP ko. Ganun tayo ka-late. Hay nako, umuulambon ba sa inyong mga lugar? Kasi kahapon, beshi, dito sa may Pasay City. Maulan. Durong lakas ng ulan. Alam mo, beshi, yung paglabas ko nga kahapon, mainit pa, di ba? Oo. Tapos maya-maya, mga bandang alas 4 na ata yun. Hindi. Alauna, parang hanggang dito. alas 3, parang ang dilim na ng kalangitan. Tapos parang bumuhos. Talagang parang kala mo parang may yumayapak, yumuyurak sa iyong bubong. Grabe Ganong naman kalakas. yun. Grabing description yun, Bessie, Nasa taas tayo, rinig na rinig ko kung gaano kalakas yung ulan. Ay nako, alam mo yung sinasabi nila na it's raining cats and dogs. Yun talaga yung nangyari kahapon. Akala ko it's raining men. Hallelujah. Kasi yan naman, nabuo na pala, naging bagyo na pala ang binabantayang LPA ng Pag-asa. Si Luis, akala ko habol pa siya ng July. Kasi nung mga nakaraang araw ay talagang lumalakas ang ulan, tapos madilim ang kalangitan, yung pala mga thunderstorm lang siya. So ang daming namuong bagyo last July. From H ata siya, or from I. Alam mo yung kasabay ng impeachment trial ni Inday Sara ay bagyong Inday. At Henry Juicy, na ang kala ni Henry Uri Ejosa. Kalawa. Tapos Quiapo. Ayan. Tapos ito, Luis. At bukod nga, Beshi, sa mga binabanggit natin, meron din tayo mga inabangan last week. Unang-una na dyan, na Swell Day, noong Friday. Tapos na. Uy, hindi pa ho dapat ubos ha. Dapat may mga naisave tayo. Dapat hindi talaga siya ubos, pero alam mo naman sa panahon ngayon, lahat ay nagtataasan, pati kilay ng mga magulang. Pati kilay ko ho, dati wala ho akong kilay. Wala talaga, okay, wala talaga kilay. Hoy, meron akong kilay, baka maniwala ang taong bayan na wala akong kilay. Drawing lang yan. Huwag ka. Tawang-tawa? Tawang-tawa yan. Nakikita ko to walk up like this TV Pearl. Alam ko yan. Uy, grabe ho kayo. Pero pag nakita nyo ho ako pagka walang ayos, maganda pa rin. Maganda naman siya. Sa mata ng kanyang nanay Gina. Okay, pero adaban natin celebrate last week. Kasama na dyan ang Intern Day. Ay, oo nga, Intern Day. Kahit walang Intern Day sa Pilipinas, ay nagpupumilit ang mga classmate ay pag-celebrate natin yan. Piling ko parang alam ko nag-Star City sila eh. Oo, nag-Star City Porket sila. ba Intern Day, nag-Star City na sila? Late ng araw eh. Nagreklamo nga dapat Thursday daw sila mag-Star City. Kaya lang Friday na sila pina-Star City. At dahil Intern Day last week, wala tayong magagawa. Nagpumilit silang maimbitahan sa ating programa. So mga kasama natin ang classmate natin dito sa DZRH. Saan school ba sila galing? Cavite. Ang alam ko Cavite. Cavite State University. Ayan, mga taga-Etivac pala ito. Pero may mga tubong Etivac ba talaga? Kasi yung iba na doon na nang-celebrate. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko yung may sila may color coding sila. Wow. Most of them ay naka-maroon. Oo nga. Red, ganon, di ba? Panira lang yung isa para mag-apply na trabaho. Kala ko nga waiter beshi eh. Bakit na pinakita dito? Makita mamaya pa sila. Surprise yan. Bago sa ating usapan, kasama ating mga classmate at sa katukayo ni RH5 na parang tawag dito, magpapa-interview na. Waiter ba? Siyempre, balikan muna natin ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Una sa ating balita ay ang lagay ng panahon bagyang lumakas ang bagyong Luis habang mabagal na kumikilos sa karagatang sakop ng Bicol Region. Ayon sa DOST Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 295 kilometers east ng Daet, Camarines Norte kaninang alas 4 ng umaga. Taglay ng bagyong Luis ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour at mabagal na kumikilos sa Pakanluran, Timog Kanluran.
Bagamat inaasahang mananatili ito sa Philippine Sea, posible pa rin lumapit o maglandfall sa northern o central Luzon ang bagyo kung magbabago ang direksyon. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Pulilio Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at sa Catanduanes. Sa iba po nating balita, maghahain ng House Prosecution Panel ng 13 testigo para sa Article 1 ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong taong 2022 hanggang 2023. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, maaaring bawasan ang bilang ng mga testigo kung sapat na ang mga naunang testimonya at mga dokumento upang patunayan ang alegasyon. Aniya, layunin nilang mapabilis ang paglilitis ng hindi humihina ang kaso ng prosecution. Sa susunod na pagdinig sa araw ng Lunes, maghahain ang prosecution ng 2 auditor ng Commission on Audit o COA at isang custodian ng records ng House of Representatives kung saan tatalakayan nila kung paano ginamit at na-liquidate ang confidential funds. Samantala, nagbabala ang Philippine Coast Guard sa mga biyahero at mangingisda sa karagatan ng Northern Luzon patungkol po sa posibleng pagbagsak ng bahagi ng isang Chinese rocket na ilulunsad sa August 5, araw ng Miyerkules. Ayon sa PCG, ang Jinlong 3 rocket ay ilulunsad mula sa Yellow Sea sa China sa pagitan ng 10:29 a.m. at 11:04 a.m. Batay sa impormasyon ng Philippine Space Agency, ang isang bahagi ng rocket ay inaasahang babagsak sa loob ng Philippine EEZ. Ang tinukoy na drop zone ay nasa humigit kumulang 94 nautical miles mula sa Babuyan Island at 143 nautical miles mula naman sa Santa Ana, Cagayan. Bagamat mababa ang panganib sa mismong teritoryo ng Pilipinas, pinapayuhan ng PCG ang lahat ng sasakyang pandagat na iwasang dumaan sa lugar ng pagbagsakan habang isinasagawa ang paglulunsad. Hinikayat din ng PCG ang publiko na agad iulat sa pinakamalapit na himpilan ng Coast Guard kung may makitang pinaghihinalaang bahagi ng rocket. Samantala, good news naman po sa ating mga motorista dahil aasahan na po natin ang rollback sa presyo ng diesel at gasolina ngayong linggo. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, maaaring bumaba ng 50 centavos hanggang 1 peso ang kada litro ng presyo ng diesel, habang 1 peso hanggang 1 pesos and 50 centavos sa kada litro naman po ang maaaring ibaba ng gasolina. Batay aniya ang pagtataya sa 4 na araw na galawan ng foreign exchange at Min of Platts, Singapore. Sabi pa po ni Bellas, bahagyang humupa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pag-asa na mabawasan ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Matatandaan pong noong nakalipas na linggo, umabot sa 6 pesos o 6 pesos and 80 centavos ang kada litro po ang taas presyo sa gasolina, 7 pesos and 30 centavos naman sa kada litro ng diesel at 4 pesos and 20 centavos sa kada litro ng kerosene. At yan ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, tayo ay makipaguntahan sa ating classmate from Cavite State University. Sa ating pagbabalik yan, Pilipinas, ang ating oras, 10:22 in the morning. Ang oras na yan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw ng At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafort. Naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Ako rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Hoy. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa
6:38 ng umaga at hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Tayo ay makipaguntahan na sa ating mga classmate from Cavite State University Main Campus. Yan ang Diin ko kabilin-bilan daw, nila. sabi ni Val Cani. Ay, pero bago yan, pasensya na ha. Masama aking pakiramdam. Pero itong ang topic natin for today is itong intern day na ipinagdiwang last Thursday. Ano nga ba itong intern day? Ito po ay national celebration. Actually, hindi ito sa Pilipinas ipinagdiriwang kundi sa Estados Unidos. Una itong isa-celebrate noong 2017 sa pamamagitan ng kumpanyang Way Up upang kilalanin ang mahalagang papel ng mga intern sa iba't ibang industry. Ang intern is another term for OJT, which is on-the-job training students. Ipinagdiriwang tuwing huling Huwebes ng July at pumatak siya last July 30. Kaya nakapag Star City ang mga classmates. Ipakilala na natin sila isa-isa. Wina, take it away. Yan, unang-una, Beshi, dito sa aking right side. Tama ko, di ba right side ko? Sa aking right side, walang iba. Unang-una, naka-maroon, naka-pula, di ba? Yan. Tama yan, hindi ka colorblind. Siya ay si Angel Lagman. Hi, magandang umaga, Angel. Bati ka muna, Angel. Hello po, magandang umaga po. Ayan. Parang, hello po. Oo. Parang intern lang din ako, Beshi, kung titingnan mo dito. Parang mga kabatch ko lang, gano'n. Ikaw lang nagsasabi na. Sunod dyan, Beshi, walang iba kundi si Val Cani. Magandang umaga po. Ayun lang, ano naman. Uy, hindi ganyan ka ba eh? Hindi kayo ganyan sa labas. Mali-mali patching nito eh. Ay, hindi pala. Susunod naman from Bicol State. Uy, hindi ako Bicol State. Hindi ko Bicol. Bicol University kasi magkaiba ba yun? Yes. From Bicol University, taong 2020 pa. Ayan. Ikaw naman, Beshi, sa ating left side. Ang naka-checkered na green, si Daniel. Pero hindi Padilla. At hindi rin Matsunaga. Kundi Daniel ano? De Los Reyes. Daniel De Los Reyes. Morning po sa lahat. Susunod naman, si Michelle, hindi gumaba. Hindi Obama. Kundi si Michelle. Deserve mo yan. Si John. Wala na akong maisip. Hindi manalo. Si John Paul. Hello. Hello po, good morning po. Ay. How about do sa'yo? Ilan taon ka na, John Paul? 16 po. Uy! Plus 5. Kala ko. Plus 1. 16 first year college pa lang yun eh. Ilan taon ka na, John? 22 po, 22. John Paul ano? Alumno po. Alumno na nag-celebrate ng kanyang birthday kahapon. Yes po. Sakto ba kahapon? Yes po. Naputuhamsan ka na kahapon. Huwaran yan, Beshi eh. Birthday leave. Para bang empleyado na siya. Magandang umaga sa ating mga classmate. Ano na ba kayo? Ilang taon na ba kayo? Anong year na ninyo? At saka anong course ninyo? At bakit kayo nasa DZRH? Oo nga. Yun talaga ang gusto naming itanong sa ating mga classmates. Unahin natin si Michelle. Pero sa mga nagtatanong po dyan bakit po classmate? Yung, bakit nga? Baka kasi naging classmate ka din before. Nakasanayan na ang tawag sa mga intern dito, classmate. Kaya yun, hanggang ngayon, classmate na din ang tawag. So bakit nga, Michelle? Bakit napili nyo ang DZRH? Oo, tsaka syempre, ano mo ng course ninyo and anong year na ninyo? Candidate number 1. Ayun, magandang umaga po sa lahat. Ako si Michelle Dasur. BA Journalism from Cavite State University and incoming 4th year. So, bakit nga ba nasa DZRH ako? So, meron kasi akong senior and ayun, empleyado na siya dito. Binabati ko si Sir Jeric. Okay. Kasama ko. Taga-Etivoc ba si Jeric? Opo. Doon siya nag-aral? Opo, magkatabing barangay lang po kasi kami. Okay. And EIC po namin siya before sa org sa sentro. And ayun, natuwa ako kasi nakita ko yung mga story niya nung internship na era niya po. Okay. Lumalabas po siya.
Ayun. Saan? Sa Aliw? Hindi, kasi nagpo-promo si Jeric, di ba? Sa bagay. Ay, sorry, di ko nagpo-promo ha. Uy, gusto nga nilang sumama sa promo. Okay. So kayo pala ay incoming 4th year pa lang, BS Journalism? Yes. Tama ba? Okay. Ito naman, kasi unang tanong ko, Wina Pearl, di ba? Katulad mo, nakikita mo yung storya ni Jerry, kung ano yung mga nakikita niya. Ano naman yung expectations ninyo versus reality ngayong mga, nakailang linggo na ba kayo? 4 weeks. Naka 4 weeks na kayo. Ano yung expectations versus reality ng internship ninyo sa DZRH? Ikaw, Val, Kani. Ayan. Ayan, akala mo naman host siya ng ano. Ayan. Alright. Go, Val. Pero sa totoo lang, yung expectations ko talaga sa RH ay kagaya lang din ng nangyayari sa newsroom kasi may newsroom din po sa school gawa ng mga news org. Okay. And na-anticipate ko na po kung yung mangyayari. Pero hindi ko na-anticipate na sobrang daming personality ako makikita and yung pressure din po talaga kapag sobrang laking event is talagang nagkakagulo na po lahat. Parang walang personalan, trabaho lang, ganun-ganun. Naabutan niyo ba ang first day ng impeachment trial? Huy, Yun po yung parang first yun day yung first day namin. nila, Yes, Beshi. first So talagang nabigla po Nagulantang kami. agad sila nun eh. Oo. Nahuli din si Sen Rodante Marcoleta, tapos biglang nag-start yung impeachment. So talagang kagulo po talaga yung newsroom. Pero parang masaya. Masaya din Medyo naman. masaya po talaga. Ano naman masasabi mo, Angel? Castro. Yun, sino yun? Walang ganun. Yung host kasi yun, si Angel Castro. Ay, di. Game Angel. Ayun po, halos same lang din po kasi lahat naman po kami dito from org po, same org kami which is Centro Pilipinas sa CAVSU. So, siguro, narinig ko lang kasi yung joke na sabi nila kapag nag-intern ka daw, yung magbubunas kayo, magbubuhat kayo ng mga lamesa. So, ayun. Magtitimpla ka daw ng kape. Pwede naman, ma'am. Timplahan ko kayo. Yun. Gusto ko yung may ice. Ice coffee. Sige, go Oh, ahead. without Sige. Go muna, Angel. Go muna, Agad Angel. Ayun, pero masaya naman po. Hindi rin naman po kami masyadong nagulat kasi, ayun, same din po yung mga workloads na ginagawa namin from sa org namin before. So, nagre-report, nagre-write. So, ayun, thankful din po na may background na kami at least before kami pumasok dito sa DZRH. Okay. Alam mo ba kasi, Beshi, nakakachikahan natin to mga classmate natin. Tapos nakwento ng ilan sa kanila, working student pala sila dati. Natandaan ko ito si Angel, barista siya. Ay, okay. Kaya nga nag-joke ako sa kanya, timplahan tayo ng kape Ay, di dito. ba nagtitimpla-timplahan tayo Oo, diyan? di ba? lagi? Nagbabari-barista tayo Bari-baristahan dito. tayo diyan. Maka tayo naman ang may matutunan kay Angel. Pero iba naman ang tanong ko kay Daniel at kay John Paul. Ano yung so far na pinakang tumatak sa inyong araw or yung pinakang tumatak sa inyong pangyayari during your internship dito sa DZRH so far? Huwag natin isama yung Star City. Hindi ka makasama dyan At wag din ho natin isama yung mga araw-araw na pakain. Ay, hindi po, disclaimer lang po, hindi po laging required na sagutin kami ha. Sila po ay kusang nagbibigay. Oo naman. Babait po ang newsroom dito. So, yung una-una talaga yung pagkain masarap. Lagi-lagi. Siyempre naman, papalabasin ka namin ngayon kung sabihin mo. Bawal yun. Pero ang pinaka-memorable sa akin talaga na tumatak is yung naabutan namin yung anniversary ng DZRH. Okay. Yung second week week namin ng internship sa DZRH kasi talagang pukpukan talaga, full force kami doon. Lalo na yung bigla kaming sinalang ni Attorney Cam doon sa Grand Stickering. Yung may paraffle dito. Kami yung nag-front. Hindi kami prepared doon kasi sobrang daming tao, overwhelmed kami, madaming sumusugod sa amin para magtanong kung paano daw mag-join. So far, yun naging memorable para sa akin during our internship. And super thankful naman ang youth center kasi sobrang bigat din ang araw na yon kasi kasabay yun ng impeachment trial din. Alam mo yun nga, Beshi, bago tayo mag-anniversary noon, nagtatanong na tayo kay Yuel Reyes. Ano na, Yuel, wala pa ba tayo ang classmate? Kailangan natin ng classmate sa lalo na sa anniversary. Akala ko hahatiin ang katawan natin. Oo, kasi nga laking tulong talaga ninyo sa amin, classmate. Ito, walang halong biro, walang halong kasabayan. Kasama yan, nagpapatimpla ng kape kay Angel, mamaya. O hindi, out ko na ha. Bukas na lang. Pero yun,
malaking tulong talaga ninyo sa amin. Okay. Pero wag natin kalimutan si John. Oo, pakinggan naman natin si John Paul, birthday niya kahapon. Diba? Thank you po. Bali, yung di ko po makakalimutang araw, siguro mga third day ko po dito noon. Tapos nakaputol po ako ng tawag sa phone patching. Na-drop mo? Opo, hindi po siya na-drop. Hindi ko po siya na-drop. Bari na-drop po yung report pero hindi ko po na-check. Then, nung araw na yun, parang pakiramdam ko kahit hindi ako empleyado, pakiramdam ko sasabihin ako ng you're fired. Pero grabe yung pressure nun. Tapos tumatak sa akin yun. Tapos sabi ko, hindi ko na ito uulitin. Then, so, Beshi. Classmate, yan ba yung RDC, round the clock? Yes po. Beshi, sa'yo yun. Ako ba yun? Ikaw ang nakaupo dito, tapos ako ang tumayo na, ano ba yan, classmate? Ba't naputol na no? Ang laking dago ko nun. Marami pa tayong pagkakwentuhan, Beshi, pero kailangan muna nating maghanap buhay ang aming mga pang Miss Universe na tanong later on. Ito lamang yan sa Huntahan, Pilipinas, ang ating oras. 10:39 ng umaga. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At linggo. ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po niyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ford. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon,
Luzon, Visayas at Mindanao. Programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Meron tayong 15 minuto bago mag-alas 11 ng umaga, pero bago natin ipagpatuloy, Beshi, ang ating usapan, meron lang munang nagmamadaling balita. Flash Report! Flash Report! Barak sa loob ng compound ng House of Representatives nasunog. Nandun po ang ating kasamahan si RH5 Val Gonzalez. Val? Diyos sa Atuina, dakong alas 9:42 ng umaga kanina nang sumiklab ang sunog sa loob ng compound ng House of Representatives sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Ang nasunog ay ang barracks na nagsisilbing pansamantalang pahingahan ng ilang manggagawa sa Kongreso. Ayon kay Quezon City District Fire Marshal, Senior Superintendent Roberto Solellano Jr., ang istruktura ay nakahiwalay sa mismong gusali ng Kongreso. Inabot lamang ng mahigit 10 minutong sunog bago tuluyang naapula ng mga rumispondeng mga bumbero. Inaalam pa ngayon kung anong sanhi ng sunog na itinaas ng Bureau of Fire Protection sa unang alarma. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzalez. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating huntahan. Beshi, ikaw ay may katanungan? Oo, ito na, Beshi, ang pangmalakasang tanong. Wow, no, para baga. Ano ba, algebra ba yan? Ayan, hindi kasi, Beshi, alam naman natin ang ating mga classmate ngayon ay mula sa Cavite, di ba? Oo. At ang Cavite naman ay kahit papano may distansya dito sa atin sa Pasay. Ang gusto ko lang tanungin sa kanila, Beshi, ano ba ang kanilang naging adjustment? Lalo na ngayon na shifting, ang alam ko kahit papano shifting sila sa pagpasok dito. Merong pumapasok ng alas 6 ng umaga, alas 10, hindi pala ganon. sabay-sabay ang duty Hindi nila. sila sabay-sabay ng duty. Pero bakit Tama ba sabay-sabay ako? silang umaalis? HR? Charis. Ay, hindi. May iba, di ba may iba sa inyong alas 6, pumapasok ng alas 6 ng umaga? Isang beses. Isang beses lang. Okay. Tapos, kalaunan,
balik na ulit sa regular programming. Nung time ng Sona lang po. Sona na po. Ngayon. Pero ano nga naging adjustment ninyo mga beshi? Ay, sige, ikaw muna, Michelle. Ikaw na tumingin. Ayun, medyo wait lang, biglaan. Hindi ako makapag-isip. Hindi kasi talaga siya nakapag-adjust. Kasi wala naman daw dapat siyang ipag-adjust. Normal lang. Dating gawi lang, ganun. Sige. Siguro po, kasi honestly, hindi ako nakapag-dorm before. So, first time ko siyang mag-dorm. Blessed din na yung first time ko, ang kasama ko pa sila. Kasama ko na po sila simula first year. Okay. So, magaan naman po siya. Siguro, nag-a-adjust lang siguro sa environment paglabas na ng dorm. Kumbaga, ayun nga, pinag-iingat kami ng mga parents namin, ng mga tao din po dito sa newsroom na, ay, mag-iingat kayo dyan kasi nagugulat sila, taga Cavite pa kayo. And ayun, iba nga po talaga yung environment sa Cavite and dito sa Manila, lalo na yung hangin, yung paligid. Grabe ka sa makahangin. Uy, pero alam naman natin na napakalaki ng marka, malaking ang ng internship days ng mga bata ngayon, mga estudyante. Ang laking nito parang kanilang modelo kung ano yung nangyari sa kanilang internship. Titingnan nila ito kung ito ba talaga yung tatahakin nilang field sa kanilang professional na journey. Sa tingin ninyo, sa mga tinagal na ninyo dito sa DZRH, kayo ba ay tatahakin ba ninyo ang mundo ng media? Angel? Yeah, I think for me, basta yun naman po ako sa mga experiences na naranasan po namin dito and also sa mga works po na na-try namin dito. For me po, kahit nung first hindi ko talaga gusto yung journey. Hindi ko po siya masyadong gusto personally. Okay. Parang meron po sa akin na talagang na-intrigue ako and na-excite ako sa mga nakikita ko dito. So, siguro po, may chance. Ayun. Ikaw ba, Val, meron bang, di ba, syempre, nabanggit nyo kanina, merong mga nangyayari na sa inyo sa newsroom. May mga ganap-ganap na din. Tapos, nasabi mo na din na parang kahit papano, merong similarities nung nandun ka sa newsroom ninyo, tapos nung andito ka na, intern ka na ng DZRH. Doon ba sa similarities na sinasabi mo, pumasok ba sa isip mo na, ito na talaga ang gusto ko in the future. Ito na talaga ang for me. Ganon. Sa totoo lang po, before pa nung pumasok ako dito, nagugustuhan ko na, dun pa lang sa school namin, nagugustuhan ko na maging journalist talaga. Specifically, political journalist. Nagugustuhan ko na siya talaga. And nung pumasok ako sa DZRH, parang napagtibay niya yung parang interest na yon, na parang gusto ko siya, kaya kong i-achieve kung gugustuhin ko talaga. And ayun, dahil din sa experience ko bilang intern dito sa DZRH, parang mas paglit niya pa yung fire na gusto kong gawin talaga to. And nakikita ko yung sarili ko na nakatayo sa field someday. Ayun. John Paul, laganap ngayon ang fake news. Bilang ikaw ay susunod na parang magiging media professional. Ayan. Ano yung sa tingin mo na parang natutunan mo sa internship mo na magiging aral mo kapag ikaw ay nasa mundo na ng media at ikaw na mismo ay media practitioner? Po kasi nung nag-internship po ako dito, parang medyo chaotic, though chaotic siya. Yung verification, napaka-critical na process po dito. Kaya yun yung kailangan kong siguro i-apply din sa sarili ko kapag naging journalist din ako. Kahit gaano ka-chaotic yung sitwasyon, laging may verification. Yun yung first thing na kailangan mong gawin. Beshi, itong susunod kong tanong, parang gusto ko siyang tanungin sa kanilang lahat. Okay, sabayang pagbigkas. Unahin natin si Daniel. Kasi syempre, intern kayo, classmate namin kayo, OJT kayo dito. Iba yung mga kahit paano, iba pa rin natututunan nyo doon sa loob ng classroom, tapos dito na naandito na kayo sa DZRH. Ano yung something na hindi nyo natutunan sa classroom, pero pagdating nyo dito sa DZRH, napaisip kayo, napasabi kayo sa sarili nyo na, hala, ganito pala. Ito pala meron ang real palang world. ganito. Ito pala ang real world. Go, Daniel. Yung sa akin, yung nakita ko talaga na hindi namin nakita sa mismong school,
which nagkakaiba dito sa talagang the real word sa news center na talaga is yung operation nung news center. Kasi nandito na yung mga komplikadong bagay, yung katulad ng sa phone patching, yung pag-e-edit ng mga audio recordings, yung syempre yung time to time na kailangan mong mag-monitor sa breaking news or flash news, yung and then yung mag-monitor sa teleprompting din, yung mga ganyan. And then syempre yung sa pagsusulat ng article ng news script na babasahin mo on air. Yun yung mga nakita kong hindi ko nakita doon sa school na nakita ko ngayon dito sa news center. Ayan. Ikaw, Michelle. Siguro po hindi siya yung siguro may kita ko naman siya siguro tumatak na lang sa akin na sa syempre newsroom. First day pa lang talaga ang randomly nag-pop up siya sa utak ko na time is gold. Kumbaga siguro nung grade 1 ako na hinahanapan tayo ng motto, 'di ba po? Merong tandaan niyo yung sa personal data sheet. Talagang bumalik ako ng grade 1, sabi ko, yun yung motto ko kasi yung nakalagay sa time is gold. I need cash. may karugtong pala. Grade 1 pa lang si Nina mukhang pera. Ayun, grabe yung yung oras na kailangan nating pahalagahan. Kumbaga, syempre nagbabalita dito. And ayun, doon ko na tawag doon, napagtanto, and balik tayo dun sa adjustment. Kasi syempre time is good. May mga times talaga na nalilate kami. And ayun, sobrang halaga niya talaga yung oras. Ayun Yun po. Sunod naman tayo kay kay Val. Okay. Ipanghuli na natin si John. Ako, Hindi. Go. pero yung isa siguro sa hindi ko natutunan sa school, na natutunan ko dito, na hindi nakakatakot yung real world. Na bukod sa misconception natin, ito na to, totoong buhay na, hindi na tayo nagbibiruan lang, hindi na naglalaro. Pero hindi siya nakakatakot talaga na kapag tumungtong ka na doon, kasi tayo, unti-unti na tayong tumutungtong doon, palapit na tayo sa totoong buhay. Hindi siya sobrang nakakatakot if you really look into it, na parang, eto na to na nandito ka na. Pero ang kailangan mo na lang gawin is maging handa at mag-adjust ka dun sa current situation mo. And then masasanay ka na and malalaman mo na pwede ka ring mag-enjoy habang sineseryoso mong buhay at pwede ka ring mag-enjoy habang ginagawa mo yung gusto mo. So yun talaga po yung natutunan ko dito sa news center. Very well said, Val. Kenny? Angel? For me po siguro, napag-aralan naman namin siya sa school, yung sa newsroom may iba't ibang position, like maraming tao sa loob ng newsroom. Pero dito ko kasi nakita yung parang teamwork and cooperation talaga na kailangan in sync kayong lahat para mabuo yung paghahatid ng balita. Kailangan sobrang important po, 'di ba, na nagtutulungan kayo and may nagko-cooperate po kayo. So ayun, although nasabi naman siya sa amin nung nasa school kami, pero dito ko kasi siya nakita first hand na witness. Ayun po. Ayun. At last but not the least, John. So yung sa akin po, parang realization na lang na yung newsroom po ay para siyang eye-opener sa isang intern or sa amin as interns talaga, na ganito yung real real scenario sa loob. Tapos ito yung parang nagiging pathway namin kung tutuloy ba kami or hindi sa field na to. Kaya yun po, masaya po. So meron pa kayong 1 taon sa pag-aaral. Ano sa tingin ninyo ang aral na napulot ninyo sa DZRH? Ngayon na meron lang kayong 1 week. Oo, meron tayo. Nakakalungkot. Nalungkot! Di ko siya, pero looking forward na siya sa pakain niyo. So. Pinakamabilis na sagot. Ano mga sagot ninyo? Pinakang aral na napulot niyo sa DZRH na dadalhin ninyo sa last year ng inyong pag-aaral patungo sa inyong professional journey. 10 seconds. Siguro po yung aral is always ka lang mag-stick sa goal or sa principle mo once na pumasok ka dito. Like always stick to the truth if gusto mong mag-proceed sa pagiging isang media professional. Val? Kung kaya mong gawin yung isang bagay, gawin mo. Kasi kung naniniwala ka sa sarili mo, paano pa yung ibang tao? So, for me talaga, ituloy mo siya. Ako naman. Sa akin ay short and precise. Professionalism and ethics. Yun sa akin. Sa akin po, 1 word, commitment. Akala ko adjustment. Next, John.
Sa akin Zero po, word. sa akin po, everyone here in DZRH or in the MBC as a whole is at the same level. May fairness po para sa lahat. Ayun. Sinong representative magsasalita, magte-thank you? Last words sa inyong mga teachers, may gustong batiin? Baka may mga gusto kayong batiin. Go ahead. Ayan. So, una-una, nagpapasalamat kami sa mga magulang namin na sumuporta, lalo-lalo na ngayon sa internship month namin, na walang sawang sumuporta at sa pagiging magastos ngayon. No? And, ayun, thank you din sa Cavite State University, sa aming mga DCOM facilities, sa lahat ng aming head internship advisors. And ano pa ba? Sa mga kaibigan natin, kayo na bahala sa mga kaibigan nyo. Sa akin, sa Tagaytay lang ako. Ayun, hello! Shoutout na! Ayun, super thank you po, syempre sa aming lahat na naging support system namin throughout our OJT journey. And also, syempre po, thank you so much sa MBC, especially sa DZRH po for accepting us, our internship, at sobrang dami po namin natutunan. And this moment po, we'll treasure it, diba? Forever. Okay. Ayun, nagpapasalamat ako sa MBC sa binigay nilang oportunidad, no, para matutunan namin kung ano ba talaga yung gusto namin at may pakita namin yung skills namin. And gusto kong i-shout out yung aking family dyan sa Naik, no, pati yung mama ko na nasa Hong Kong, and pati yung sa special someone ko na magkikita kami soon. And, yun lang. Ayos naman, ba't dito mo pa yan shinout out? Naiinggit tuloy kami. Ayaw tuloy sumunod ni John. Go, John. Ayan, maraming salamat po sa inyo, sa atin lahat dito, at sa lahat po nanonood na hindi nila binati. Special someone, baka meron. Hahanapin kita. Go, Michelle. Ayan, nagpapasalamat po ako una sa lahat sa MBC, especially sa DZRH din po. Napaka-welcoming nila. And also, di ko na tag dito. Hindi ko na pahabain. Salamat po talaga sa lahat ng tao dito. And sa family ko, sa 13, and sa mga kuya ko na nasa malayong lugar, salamat sa allowance, sa mga kapatid ko. And also sa eto, nagpapa-shoutout pala yung kapatid ko. Shout out Mark the Sir, maligo ka na. Wag na, bukas na. Like malamig. Like Bal, shoutout ko ulit yung special someone ko. Ayun, ingat ka palagi and God bless you. Gusto mo balikan kung may special someone ka naman? Hindi po special someone, pero may nagpapa-shoutout po pala sa akin. Sige. Go. Ayun po, yung mga pinsan ko po, si Ate Justine, yung tita ko, si Tita Nine, lola ko na rin, Maria Lagman, and mother and sister ko. Kasi po, sinoutout ko yung pinsan ko last time sa Hanat Buhay Diaries. Nainggit po sila. Shoutout po sa inyo. Special someone, Daniel. Hanapin ko din siya. Okay. Ay, parang nahanap mo na. Wala pa. Cheesy to, cheesy. Nahanap daw niya sa newsroom. Uy, bawal yun. Kwento po namin later, off the record daw. Ayan. Strike off the record. Meron na tayo. Nampasa pala tayo sa oras. Maraming salamat, classmates, sa pagsama. Maraming salamat, Cavite State University Main Campus classmates. At napag-unlakan ninyo ang aming maikling notice para makipagkwentuhan sa amin today ni Wina Pearl. Magagaling tong classmate natin eh. Diba? Thank you po. Ma'am Josan, Ma'am Wina, thank you so much for having us. Ayun naman. Next week You're ulit. welcome, guys. Bumalik kayo. Kahit tapos na kayo sa 7, bumalik kayo sa 9. Charit lang. At dahil dyan, mag-shoutout na tayo ng mabilisan lang, Wina Pearl. Maraming salamat sa mga sumama sa atin sa ating YouTube live na hindi ko mabuksan, parang may sira ata. Pero maraming salamat. Of course, panigurado na dyan si Mr. Receipt at yan sa Sir Melvin Letrodo, si Sir Bentong at marami pa. Shoutout din sa aking family, of course, palagi ang nanonood every Sunday morning, kay Mama Vicky dyan sa Lucena City, kay Father Earth na nasa Maynila, nasa Lucena pa rin ata, sa aking mga kapatid, Bobbies, Ate Wila, Ate Apple sa Croatia, at aking mga pamangkin, at Rap, Ellie, and Arnie. Magandang umaga. At makakalimutan ko ba ang aking pamilya dyan sa Sorsogon, sa Bicol Region? Mama Gina, Papa Edwin, ang papa ko na pauwi na ngayon sa Sorsogon. Ingat-ingat kayo at sa aking mga pamangkin at sa aking mga kapatid. Ingat po kayo. Happy Sunday! Happy Sunday. Meron special someone mo daw. Sino? Who's that?
Sabi ka, Norman Moraga. Baka gusto mo. Okay. At dahil dyan, sa pamagitan na, tayo magpapaalam na, Beshi, samahan nyo kami until sa susunod na Sunday. Dito pa rin po sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang untahan with your favorite Beshi. Isa ko po si Beshi Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Ang Galing Mo, Doc, ang ating oras. 3 minuto makalipas ng alas 11 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful